pa ang Commission on Elections. Tuloy na pong tinapos ang investigasyon doon sa Statement of Contributions and Expenditure nitong si Senator Marcoleta. Yun hong 3 campaign donors kakasuhan. May update po dyan at live report si Bomboy Isa Cotoner. Tinapos na ng Commission on Elections ang investigasyon ng Political Finance and Affairs Department o PFAD laban kay Senator Rodonte Marcoleta. Matapos makitaan na walang sapat na ebidensyang nagpapatunay na siya ay nakagawa ng election offense. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, bagaman hindi umano nakasunod ang senador sa Section 109 ng Omnibus Election Code na nag-uutos ng kumplitong pagdedeklara ng campaign contributions, hindi na ito ay tinuturing na election offense dahil sa Republic Act 7166 na nagdedecriminalize sa naturang probisyon. Maaari na lamang itong magresulta sa administrative o civil liability. So, ganyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia. Isa po sa binabagong probisyon o nire-repeal, binabaliwala ay yung pong Section 109 ng Omnibus Election Code. Na ibig sabihin na ito po'y binabaliwala na nangangahulugan, dinidecriminalize ang ibig sabihin. Hindi na siya ginagawang kasong kriminal. Kaya kung ang isang kandidato, base dun sa batas na ito, na Republic Act 7166, ay hindi nagdetalye ng dapat idetalye, na nire-require sa kanya ng Section 109, ay hindi na siya liable criminally. Maaaring may liability civil, yung kalimitan ng civil, yung mga pagbabayad ng fine, o kaya pwedeng ideklara na hindi as if hindi nag-file ng... Nag-ugat ang kaso sa pag-amin ni Marcoleta na nakatanggap siya ng humigit kumulang 75 milyon na donasyon mula sa mga kaibigan na hindi niya dineklara sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures dahil umano sa kahilingan ng mga donor na manatiling anonymous. Samantala, inatasan naman ng Paul Body and Law Department na magsagawa ng preliminary investigation laban sa 3 umano'y donor ni Marcoleta na sina Michael Tan Defensor, Joseph Boyes Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Nakaharap sila sa posibleng election offense. Paliwanag ng komisyon, ang decriminalization ng hindi pagdedeklara ng Statement of Contribution and Expenditures ay para lamang sa mga kandidato at hindi saklaw ang mga donor. Kaya maaari pa rin silang managot sa ilalim ng election laws. Muli, pakinggan natin ang paliwanag ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia. Yung pong 3 na nagbigay ng donasyon ay dapat kasuhan sa Law Department ng COMELEC ng kasong criminal or election offense sapagkat yung pong pagkaka-repeal o pagkakabaliwala at o yung pagiging decriminalize noong mismong hindi pagre-report ng tama ay hindi applicable sa mga nag-donate. Ito po ay applicable lamang sa mga kandidato. So sabi po ng PFAD na nirekomenda sa NBank, dapat kasuhan yung 3 sa Law Department ng Komisyon upang magkaroon ng formal na preliminary investigation. Kaugnay nito, aminado ang komisyon na maaaring humina ang kanilang mandato dahil sa probisyong ito. Dahil posibleng sasabihin na ng mga kandidato na naibigay ang mga donasyon bago pa sila maging kandidato. Dahil dito, patuloy ang kanilang panawagan na amyendahan ang Omnibus Election Code. So ngayon, pakinggan natin ang naging sasagutan ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia sa naging pagkatanong ng Bombo Radio Philippines. Ano na yung magiging epekto nito sa mga susunod na halalan? Kasi does this mean medyo bumaba yung pagtingin natin sa pag-declare ng SOSE? Napakagandang katanungan po yan. Alam niyo po, saksi po ang sambayanan kahit po yung mga kapatid natin sa media. Bago nag-eleksyon ng 2025, filing pa lang ng candidacy, patuloy po kami nananawagan nun na talaga naninikihod kami, nagmamakaawa kami. At sinasabi rin natin na dapat baguhin na ang Omnibus Election Code kasi po 1985 yan. So aaminin po namin na talagang ito'y makaka-weaken, maaari makapagpahina ng aming pong mandato sapagkat siyempre pwede po kasing palabasin na yung lahat ng mga donasyon ay naibigay sa panahon na hindi pa kandidato o do sa panahon na hindi naman hindi pa prohibited or kung hindi madideklara, baliwala na rin dahil
ngayon, bagaman natapos na ng Political Finance and Affairs Department ang investigasyon at walang nakitang criminal liability, ang iba pang posibleng pananagutan ay nasa Law Department pa rin na magre-rekomenda sa ANBank ng penal na aksyon. Nilinaw din ni Garcia na ang issue ng hindi pagtutugma ng Statement of Contribution and Expenditures at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Marcoleta ay wala sa jurisdiction ng Commission on Elections dahil hindi ito sa klaw ng Omnibus Election Code. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Ista Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta Radyo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.